Isa akong civil engineer sa Pilipinas na isa ng estimator ngayon dito sa Canada. Ano kaya ang pwede kong gawin para makasabay ako sa taas ng competition dito sa Canada? Tara, pag-usapan natin. Bago ang lahat, gusto ko po magpasalamat dun sa mga tumangkilik sa unang video ko. Nasa 13,000 views na po ito, hindi ko po ito inaasahan. So maraming salamat po sa inyo. And also maraming salamat po sa mga nag-subscribe na. So iilang subscribers na lang po ang kailangan natin para umabot tayo sa 2,000. Maraming salamat po sa inyo. So kung itutuloy ko po yung pinag-usapan natin last time, dito po kasi sa Canada, kung estimator ka, may dalawang designation. Isang professional quantity surveyor at isang construction estimator certified. So yung kaibahan ng dalawang yan, ipopost ko na lang yung picture. Ito, basahin nyo. I-post nyo lang yung video nyo at basahin nyo sa screenshot. And also, ito yung video ng kaibahan ng dalawa. So panoorin natin. So a professional quantity surveyor is a CEC, but a CEC is not a PQS yet, right? So a CEC is specialized in just estimating, whereas a professional quantity surveyor has a specialty in estimating, but also is trained in the process of thought, also has a lot more knowledge of the contract laws, different ethical standards, and that's the real difference there. But anyone in this world can call themselves an estimator or a project manager, but only CIQS accredited professionals can call themselves a professional quantity surveyor. So kung naaalala nyo guys, sabi ko dun sa last video, may plano din akong mag-upgrade ng profession ko dito sa Canada. Kasi right now, estimator ako pero wala akong professional designation. So may plano ako, ito yung sinabi ko last video. And ako, although 8 years na akong quantity surveyor slash cost estimator dito sa Canada, kailangan ko pa rin mag-upgrade. And pinagpaplanuhan ko na baka in the future is mag-aral ulit ako and kumuha ng mga professional designation. Kasi dito sa Canada may dalawang professional designation ng isang quantity engineer. Isang CEC or Construction Engineer Certified at isang PQS or Professional Quantity Surveyor. So baka mag-enroll ako at kuhanin ko yung mga yon para kahit papaano mailagay ko sa pangalan ko yon, like Juan de la Cruz, PQS, di ba? Pampataas sahod na rin, pampataas ng status, at para mas madaling makahanap ng trabaho just in case na kailangan kong lumipat ng company. Ayun, so napanood nyo ba guys? So itutuloy ko lang yung kwento ko. So bago ko ituloy yung kwento ko, gusto kong balikan natin yung simula kung paano ako nag-apply as an associate member sa CIQS. Yung CIQS kasi or yung Canadian Institute of Quantity Surveyors, sila yung governing body dito na nagbibigay ng designation sa mga quantity surveyors as professional quantity surveyors or construction estimator certified. And back then, 2020 yun eh. So sabi nung kasama ko sa trabaho, kung naalala nyo dun sa unang kwento ko, siya yung Pilipinong tumulong sa akin sa interview para makapasa sa company. Isa siyang professional quantity surveyor dito, isa siyang PQS. So hinikayat niya akong mag-apply as a PQS. Sabi niya, subukan mo mag-apply tapos ipa-reimburse mo sa company. Kasi yung company namin, nagbibigay ng reimbursement kung gusto mong mag-upgrade sa existing job mo sa kanila para lang mapataas mo yung skills mo. So sinubukan ko, nagpa-member ako. That time 200 plus lang yung membership eh. So nagpa-member ako tapos pina-reimburse ko sa company. And then yung CIQS nag-email sa akin kung anong pathway ang gusto kong kuhanin. Kung gusto ko bang maging CEC or kung gusto ko bang maging PQS. Pero syempre, lahat naman siguro ng estimator dito sa Canada, sabi nga dun sa video, mas maganda yung PQS kaysa sa CEC. So sabi ko gusto kong maging PQS. So ang ginawa nila, kailangan ko raw ipadala yung mga transcript of records ko sa school, yung ICES evaluation ko. Yung ICES evaluation kasi, so ipapadala mo sa kanila yung transcript mo, tapos i-evaluate nila yon, tapos i-match nila kung ano yung Canadian equivalent ng mga courses na tinake mo sa Pilipinas. So pinadala ko yung transcript ko sa ICES muna para ma-evaluate yung transcript ko. Tapos nung na-receive ko na yung evaluation ng ICES, ipinadala ko rin yon sa CIQS. Kasama na yung diploma ko, kasama na yung PRC diploma ko, ano pa yung pinadala ko? Tsaka yung resume ko pala, yung work experience ko.
Tapos, after a few months, pinadala sa akin ng CIQS yung assessment kung ano yung mga kailangan kong gawin para makapag-upgrade ako dito sa Canada. So, nung natanggap ko na yung assessment ng CIQS, ang pagiging PQS pala rito is nangangailangan ng 25 courses na kailangan mong i-enroll. And ang lumabas assessment ko, out of those 25 courses, 11 courses hindi ko na kailangang i-take. So meron na lang akong 14 courses na kailangan kong i-take para makuha ko yung PQS designation. So 7 courses, ito papakita ko yung screenshot sa inyo. So kung nakikita niyo sa screenshot, 11 subjects accredited na sa akin. So meron pa akong 7 subjects na kailangan kong gawin kung gusto kong makuha yung CEC designation, and another 7 subjects kung gusto kong makuha yung PQS designation. Tapos sabi din dito sa sa assessment natin, para makuha ko yung CEC designation, aside from completing all those courses, kailangan ko rin gumawa ng Class D1 diaries. Tapos sa PQS designation naman, aside from completing the other remaining 7 courses, kailangan ko rin kumuha ng Class D2 diaries. Tapos may practice problem, tapos may professional interview din. Ngayon may alternative course din. Pwede kong kuhanin yung PQS only designation. Ang kaibahan lang nito is meron siyang Class D3 diaries. Ito na yung bus ko. Tutuloy ko mamaya yung kwentuhan natin. Hello guys! So, bumaba ako ng 2 stations away sa office para maituloy ko lang yung kwentuhan ko. Nandito ako ngayon sa Yaletown. Ayan, nakikita niyo yung mga boats. Ayan. So, tuloy ko lang yung kwento ko. Natapos yung kwento ko kanina regarding sa mga qualifications para ma-attain ko yung dalawang designation dito sa Canada, yung CEC at yung PQS. At kung mapapansin nyo, dun sa 3 alternative routes na binigay sa akin, magkakaiba yung mga diaries. May D1 diary, may D2 diary, may D3 diary. So ano yung mga diaries na to? Ito yung kung saan ilalag mo yung work experience mo at may minimum required of working hours na kailangan mailag. So sa D1 diary, there's a minimum of 900 working hours na kailangan mong mailag as work experience. Sa D2 diary naman is similar, 900 minimum working hours as work experience na kailangan mong mailag. And then sa D3 diary is 1800 working hours. So medyo mas malaki-laki yung sa D3 diaries. So nung nakita ko yung mga requirements na ito, medyo na-discourage ako kaya hindi ko pinagpatuloy yung pag-take ng CEC at ng PQS. Kasi that time, yung bunso ko is 1-year-old pa lang. So, medyo mahirap para kay Mrs. na alagaan yung bata. So, hindi ko muna pinagpatuloy at tinigil ko muna para matulungan ko si Mrs. sa pag-aalaga ng bata. And then, fast forward tayo into 4 years. Medyo malaki na yung bunso ko. 4 years old na siya. Yung panganay ko, 8 years old na siya. So, naisip ko na balikan yung sinimulan ko dati 4 years ago in 2020. At subukan uli na bumalik sa pag-aaral para makapag-upgrade ng skills ko dito sa Canada. So, ang unang ginawa ko is, nasa same company pa rin ako, pero this time, nasa site na ako. Wala na ako sa main office. So, ang unang ginawa ko, i-message ko yung aming HR. Tinanong ko kung anong mga company benefits ang pwede kong gawin para makapag-upgrade ako, and at the same time para ma-minimize ko yung expenses ko from my own pocket. So mabait naman yung HR namin at nag-reply. So same pa rin, kung gusto kong mag-upgrade, kailangan kong humingi ng approval mula sa manager ko, explaining na necessary ito sa job ko sa company, and which is ginawa ko naman. So gumawa ko ng letter, pinapirma ko sa manager ko, wala namang problema yun. Tapos yung mga membership fee, yung mga books, sasagutin ng company, i-reimburse ko lang sa kanila. And pagdating naman sa mga courses, ang ano lang dito, ang catch, kumbaga, para ma-reimburse ko yung mga gagastusin ko sa mga courses ko, kailangan maipasa ko yung course. So, mag-i-enroll muna ako, magbabayad ako syempre, iti-take ko yung course, and pag naipasa ko, doon ko lang pwedeng i-reimburse sa kanila. Medyo tricky pero understandable naman, syempre
bakit naman gagastos yung company sa mga taong nag-aaral na hindi naman naipapasa yung course nila, di ba? So ang i-reimburse lang nila is yung mga course na naipasa nila. Alam mo yung sumisigaw na bata sa likod, takas ng bata. So ang ginawa ko after that, so yun nga, so nag-check ako online ng mga school na pwede kong i-take yung mga courses. So meron dalawang option for me, either mag-online study ako or physical, pumunta ako sa school, sa campus ground at doon mismo mag-aral, sa mismong school campus. Yung mga nagkakayak ko. Yung mga nagkakayak. Yan. So balik tayo sa kwento. So yun nga guys, so nag-check ako online kung ano ang mga pwede kong i-take. May mga online courses, may mga kailangan magpunta sa school para mag-aral. And right now, ang kaya ko lang sigurong i-take is 2 courses per week. So sisimulan ko muna siguro yung pagpunta sa school kasi nagre-require sila ng per course at least 3 hours per week. So kada klase is 1.5 hour. So merong 2 araw na inilalaan yung BCIT para i-take yung course, yung iisang course. So since 2 araw yung iisang course, so 2 courses lang ang kaya kong i-enroll para hindi masyadong overwhelming sa akin. Kasi kailangan mo ring ipasa ito eh. And at the same time, kada SEM dito is umaabot ng 3 months. So, kino-compute ko kung meron pa akong 14 courses na kailangan i-take at 2 courses per SEM and 1 SEM is equal to 3 months. So roughly aabutin ako ng 2 to 3 years bago ko matapos yung complete CEC at PQS designation. Pero ang unang goal ko muna is kuhanin muna yung CEC. Kasi sa CEC, at least kahit pa paano may designation na ako as Construction Estimator Certified. Yung 7 courses, kailangan ko munang tapusin yon. And then diary lang naman after that 7 courses. Kailangan ko lang naman mag-provide ng diary eh. Yung PQS ang medyo mahirap kasi aside from the remaining 7 courses and another 900 hours of diary, logging into the diary, kailangan ko rin mag-take ng practice problem at kailangan ko rin mag-take ng interview. So kailangan ko maipasa yun. Medyo madugo yung PQS. So dun muna tayo sa mas madali, CEC. Pag nakuha natin yung CEC, lumundag tayo sa PQS. So bali yun yung magiging journey ko dito and hopefully after 3 years makapag-vlog ulit ako sa inyo, or hindi lang after 3 years, hopefully maybe after 1 year makapag-vlog ako sa inyo at maibalita ako sa inyo na nakuha ko na yung CEC designation, and after another 2 years makapag-vlog ulit ako sa inyo at maikwento ko na sa inyo yung PQS designation. So yun ang aking magiging Canadian journey into upgrading my profession here in Canada as an estimator. Ngayon, meron din akong advice sa inyo guys. So kayo na siguro wala pa rito sa Canada, nasa Pilipinas or nasa ibang mga bansa, like me, dati akong taga Middle East. So kung quantity surveyor or estimator kayo sa Pilipinas or nasa Middle East man kayo, ito yung pwede nyong gawin. So habang nagse-search ako sa CIQS website, nakita ko na meron palang reciprocity agreement ang CIQS at ang PICQS. Ano yung PICQS? Ito yung the Philippine Institute of Certified Quantity Surveyors. Ipapakita ko dito sa video yung screenshot ng agreement na yan. So ano sinasabi rito? Kung palang corporate member ka ng PIQS in good standing, you may be elected as a professional quantity surveyor member of CIQS subject to the following. Letter A, 1 year's practical work experience as a quantity surveyor in Canada in circumstances which will enable a PQS of CIQS to confirm the professional activities undertaken. So ang ibig sabihin nito, kung corporate member ka ng PIQS, pwede ka nang maging PQS dito sa Canada kung meron kang 1 year's practical work experience as a quantity surveyor here in Canada na kailangan lang i-confirm ng CIQS.
So kung ako pala naging member ako ng PICQS dati at nagpunta ako dito sa Canada, a year's worth of experience lang pala ang kailangan kong i-confirm para ipakita sa CIQS na pwede ko nang ma-attain yung PQS designation. Tapos ano yung sabi sa letter B? Completion of the bylaws, rules, regulations, and ethics portion of the CIQS test of professional experience practice problem and a professional interview conducted by the CIQS to test the applicant's knowledge of law and practice in Canada. So katulad din to nung mga requirements na kailangan kong i-submit. So kailangan din pala nila na mag-undertake ng practice problem at saka ng interview. And then yung letter C naman is subsequent election to any other grade or qualification of the CIQS will be in accordance with the appropriate CIQS bylaws and regulation. So sabi dito, yung pag-e-elect sa'yo ng CIQS will be in accordance with the appropriate CIQS bylaws and regulation. So nasa CIQS pa rin yung huling desisyon kung i-consider kanila as PQS dito sa Canada. Pero good news na rin to guys kasi isipin mo, hindi mo na kailangan mag-take ng 25 courses para ma-attain mo yung PQS designation. Or in my case, hindi ko na kailangan sanang mag-take ng 14 courses para makuha ko yung PQS designation. So yun ang try nyong i-achieve guys habang nasa Pilipinas kayo. Try nyong i-research itong Philippine Institute of Certified Quantity Surveyors at maging member kayo. Kumuha kayo ng experience dyan, tapos kuhanin nyo yung corporate member sa PICQS. And pagdating dito, kontakin nyo agad yung CIQS, magpa-member kayo, magpa-reassess kayo, and baka sakaling after 1 year's worth of experience, tapos maipasa nyo yung interview nyo, tapos maipasa nyo rin yung practice problem nyo, maging PIQS na kayo. So yun lang guys, I hope may natutunan kayo sa mga shinare kong information dito. Kung nandito kayo sa Canada at estimator kayo dati or civil engineer kayo, pwede kayong mag-upgrade into a professional quantity surveyor or a construction estimator certified. Or kung nasa Pilipinas naman kayo, try nyo maging corporate member ng PICQS. Para pagdating dito sa Canada, hindi nyo na kailangan bumalik sa pag-aaral at i-take yung 25 courses na nire-require para maging PQS kayo. So, yun lang guys. I hope may mga natutunan kayo sa video na to. At maraming salamat sa mga nag-subscribe and para dun sa mga hindi pa nagsasubscribe, please don't forget to subscribe to this channel, like this video, and drop a comment na rin kasi nakakatulong yung mga comment nyo para i-promote ni YouTube yung video nito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye!